Matapos maggitgitan ang kanilang mga espada, si Irene ay tumilapon ng dahil sa puwersa sa likod ng pag-atake ni Quincy. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pag-atake, dahil agad namang sinundan ni Quincy ang pag-atake na iyon. Nang dahil sa sunod-sunod na pag-atake, samahan pa ng pagod na nararamdaman ni Irene, siya muli ay tumilapon papalayo matapos itong masalag. Gayunpaman, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili, tiniis ito ni Irene. Habang siya ay nasa ere, nagpakawala naman siya ng pag-atake sa direksyon ni Quincy gamit ang kanyang aura. Gaano pa man kalakas o kabilis ang pag-atake na iyon, wala naman itong silbi at nagawa itong mailagan ni Quincy ng napakadali. Gayunpaman, napabilib si Quincy sa pag-atakeng iyon, dahil karamihan ng mga swordmasters, hindi ito ginagamit dahil ito ay napakahirap gawin at kumukonsumo ng malaking enerhiya. Sumagi sa kanyang isipan kung mali ba siya ng inaakala, at kung mas mataas pa ang kakayahan ni Irene kumpara sa kanyang inaakala. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kanyang pagsubok para sa kanya kaya't binabalak pero ni Quincy na ipagpatuloy ang kanilang laban. Sa pagkakataong ito, siya naman ang nagpakawala ng pag-atake gamit ang kanyang aura sa direksyon ni Irene. Nang makita niyang tumama ito, tinanong niya kung hanggang dito na lang ba ang kanyang kaya, ang lakas ng loob niyang magtaas ng boses kung ito lamang ang kanyang kakayahan. Ngunit dito siya nagkakamali. Hindi peren sumusuko si Irene at mabilis niyang sinugod si Quincy. Ngunit tulad ng nangyari kanina, muli na namang nailagan ni Quincy ang sorpresang pag-atake na ito ni Irene. Nang makita ni Irene na hindi na naman ito tumama, tinagilid niya ang kanyang katawan sa ere. At gamit ang momentum na ito binabalak niya muling magsagawa ng pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ang kanyang espesyalidad na vertical strike. Sa mga sandaling iyon, walang pagpipilian si Quincy kundi salagin ang pag-atakeng ito. Ngunit nang dahil sa lakas ng puwersa sa pag-atakeng ito ni Irene, ang kanilang kinatatayuan ay nagkaroon ng mga bitik. Hindi niya moari kung saan nanggaling ang puwersang ito at lagpas pa ito sa kanyang inaasahan. Napagtanto ni Quincy na masyadong delikado ang vertical strike na ito ni Irene kaya't hindi na niya maaaring salagin ito at napagdesisyonan niyang lumayo. Nang makita ni Irene ang oportunidad na ito, hindi naman niya ito pinakawalan. Dali-dali siyang sumugod at nagsagawa ng pag-atake habang nasa kanyang ang advantage. Siya naman ay nagtagumpay, nagawa niyang patamaan si Quincy at tumilapon ito papunta sa mga bato. Nang makita ito ng kanyang mga kasama, labis naman ang kanilang gulat, hindi nila inaakala na magagawa ng batang ito ang pahirapan si Quincy. Gayunpaman, kahit na nagtagumpay si Irene sa kanyang pag-atake, kitang-kita naman na hindi masyadong ininda ni Quincy ang pag-atakeng iyon. Samantala, si Irene naman ay nakaramdam ng pagod at 10 araw niyang pinanatili ang kanyang barrier para protektahan sila ng kanyang mga kaibigan sa sumpa ng demon. Kumpara kay Irene na nanghihina na, tumindi naman ang aura ni Quincy na para bang mas lalo lang siyang ginanahan. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Irene na ngayon lang muli kumulo ang kanyang dugo matapos ang ilang taon. Sa pagkakataong ito, nagsisimula ng magseryoso si Quincy. Pinaikot-ikot niya ang kanyang espada na punong-puno ng aura gamit ang kanyang mga daliri. At kinalaunan, nagkaroon ng malakas na pagbagso ng hangin, at ang kanyang mga nasa paligid ay unti-unti nang nahahati. Matapos ang kanyang preparasyon, kanyang sinugod si Irene na may pagnanais na mag-enjoy sa kanilang laban. Nagtagisan ang dalawa sa paggamit ng espada, at sa bawat tagisan ng kanilang mga sandata, para bang nagkakaroon ng mga kislap ng dahil sa lakas ng mga pag-atake. Kinalaunan, tuluyan nang nabitawan ni Irene ang kanyang espada, matapos niyang salagin ang hindi mabilang na pag-atake sa kanya ni Quincy. Ngayong wala na siyang magagamit pa para depensahan ang kanyang sarili, binabalak ni Quincy na magsagawa ng panghuling atake na magre-resulta sa kanyang pagkapanalo. Sa isipan ni Irene, ang bawat pag-atake ni Quincy ay napakabigat. Sa sobrang bigat nito, nahihirapan siyang balansehin ang kanyang katawan. Gayunpaman, ramdam ni Irene na para bang hindi pa ibinubuhos ni Quincy ang totoo niyang kakayahan, dahil kung ito ay kanyang ginawa, kanina pa sana siya natalo. Nang dahil sa kaisipang ito, muling napagtanto ni Irene na hindi talaga madali ang landas na kanyang tinatahak. Malayo pa ang kanyang lalakarin para lamang mahabol ang mga tao na kanyang nakilala nitong mga nakaraang taon.
Napakalayo pa nito ngunit, nag-uumpisa pa lamang si Irene kaya't, hindi siya sumuko. Muli niyang inilabas ang kanyang espada na nabitawan gamit ang mystic arts. Sinurpresa niya si Quincy na nag-akala na siya na ang mananalo sa kanilang laban. Binabalak ni Irene na humakbang ng isang beses para maabot sila, kahit na paunti-unti, handa si Irene na magpursigi para lamang maabot ang kanilang kakayahan. Samantala, wala pa ring bago sa kanyang sitwasyon, dahil kahit anong gawin niya, hindi siya makapagsigawa ng pag-atake na makakasigurado ng kanyang pagkapanalo. Gayunpaman, abot-tenga naman ang ngiti ni Irene imbes na siya ay mawalan ng gana. Nang makita ni Quincy ang mga ngiti na siya ay napatigil. Kaya't nang dahil dito, siya ay tumilapon matapos makipagtagisan ng lakas kay Irene. Matapos lumayo ni Quincy, naghintay naman si Irene habang naghahanda para sa susunod na pag-atake ni Quincy. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, wala nang balak pa si Quincy na ipagpatuloy ang kanilang laban at sapat na ang kanyang nakita. Tinawag niya ang pangalan ni Irene, ipinagbigay alam niya na sa araw na ito, gusto niyang sumali si Irene sa kanilang subjugation expedition laban sa mga demon. Labis naman ang gulat ni Irene nang kanyang marinig ito. Akala niya hindi darating ang araw na ito lalo na at hindi naman siya nanalo sa kanilang laban. Sumigaw naman ang kasamahan ni Quincy, tinawag niya ang kanilang captain at sinabi na baka nagmamadali siya sa kanyang desisyon. Sinabi ni Quincy na sila na rin mismo ang nakakita, ang abilidad ni Irene sa pagtalo sa demon at ang kanilang laban, ito ay sapat na kaya't, siya mismo ang magsasabi sa kanilang commander na maari nang sumama sa kanila si Irene. Kinikilala niya ang kakayahan ni Irene, at sinabing perpekto na siya bilang isang swordsman. Ngunit imbes na ito ay kanyang tanggapin ng buong pasasalamat, humingi naman si Irene ng paumanhin sa kanyang sasabihin. Labis naman ang pagtataka ni Quincy kung anong meron, at bakit gustong humingi ng paumanhin ni Irene kahit na siya ay pasado sa kanyang pagsusulit. Wika ni Irene, gusto niyang ipagpaliban ang kanyang pagsama sa ekspedisyon sa pakikipaglaban sa mga demon sa iba't ibang parte ng kontinente. Hindi naman makapapayag si Quincy na tumanggi siya ng walang rason kaya't, ipinaliwanag ni Irene na mayroon siyang napagtanto na kulang sa kanya. Matapos ang ilang araw na pananatili sa Lloyd Territory, napagtanto ni Irene na binabaliwala niya ang mga tao na nasa kanyang paligid para lamang maabot ang napakalayo niyang pangarap. Ang kanyang pamilya na naniwala sa kanya at naghintay ng napakahaba-habang panahon kahit na wala siyang ginawa kundi maging pabigat. Ang kanyang mga kaibigan na laging sumusuporta sa kanya at nagbibigay ng tapang nang makagawa siya ng gulo at iba't ibang klase ng pagkakamali. Binaliwala ni Irene ang mga taong iyon ngunit ngayon, napagtanto na niya ang kanyang mga pagkukulang kaya't bago pa man siya tumulong para sa kontinente, gusto niya munang maging mabuting anak. Bago pa man siya maging isang mandirigma na pumapaslang ng mga demon, gusto niyang maging mabuting kapatid, kaibigan at estudyante. Buong lakas na isinigaw ni Irene na kinakailangan na muna niyang ibuhos ang buong puso niya para sa mga tao na kanyang pinapahalagahan. Upang maniwala si Quincy na seryoso siya sa kanyang sinasabi, lumuhad si Irene at itinusok ang kanyang espada sa sahig. Humingi siya ng karagdagang oras kay Quincy at ipinapangako niya na siya ay babalik ng mas magaling at mas karapat-dapat para sa posisyong ito. Matapos ang mga pangyayaring iyon, sina Brett at Irene ay nakabalik na sa mansyon ng Lloyd family. Nang marinig ni Philip ang kanilang pagbabalik, agad niyang pinuntahan si Brett, tinanong kung kamusta siya at kung nagtamo ba siya ng mga sugat. Binabalak pa lamang sabihin ni Brett na walang dapat ipag-alala si Philip sa kanya nang bigla na lamang siyang niyakap nito ng napakahigpit. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Philip na naniniwala siya kay Brett na magagawa niyang magtagumpay laban sa demon kaya't, proud na proud siya bilang magulang niya. Hindi makapaniwala si Brett sa kanyang naririnig, isa ito sa mga salita na matagal na niyang ninanais na marinig mula sa kanyang ama. Sa kabilang dako naman, tinanong si Quincy ng kanyang kasama kung nakagawa na ba siya ng kanyang desisyon. Si Quincy ay nagpaliwanag na hindi tama ang magpuri sa mataas na ideal kung nawalan ka na ng paningin sa kasalukuyan, kahit ang Diyos ay ayaw na ang kanyang mga anak ay tahakin ng mahirap na landas. Naiintindihan naman niya kung anong ibig sabihin ni Quincy ngunit, pati siya ay nasasayangan. Sa imbestigasyon na ito, kanilang nalaman na ang mga puppet ng clown demon at ang iba pang mga demon ay nagkalat sa iba't ibang parte ng kontinente. At kung sasali si Irene sa kanilang expedition, siya ay magiging malaking tulong sa kanila ngunit,
dahil mayroon naman silang sapat na puwersa. Gusto ni Quincy na maniwala sa bata na iyon, paniwalaan ang kanyang mga salita na siya ay babalik ng mas malakas pa at mas karapat-dapat sa kanyang posisyon. Nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanilang silid, nagpakilala si Brett at tinanong kung maaari ba siyang pumasok. Nang makapasok si Brett, hindi naman siya nagpaligoy-ligoy pa. Gusto niyang humingi ng pabor kung hindi nila ito mamasamain, gusto niya sanang magkaroon ng isang spar laban kay Quincy. Alam niyang hindi siya kasing lakas ng iba kaya't, naiintindihan niya kung tatanggihan ito ni Quincy. Hindi pinapangarap ni Brett na sumali sa kanilang ekspedisyon ngunit, mayroon naman siyang abilidad para protektahan ang kanilang teritoryo at mga mamamayan mula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya't hanggang sa hindi pa dumarating ang Holy Kingdom para sa ibibigay nilang tulong, gusto niyang magawa ang lahat ng kanyang makakaya para labanan ang isang demon. Iniisip ni Quincy na si Brett ay isang importanteng tao na pamumunuan ng teritoryong ito sa hinaharap, at base sa kanyang narinig, nagawa niyang makamtan ang pagiging isang swordmaster habang nakikipaglaban sa demon. Kaya't iniisip ni Quincy na hindi na rin masama ang talento ni Brett para sa isang tao na nakamtan ang isang pagiging swordmaster. Pumayag siya sa hinihinging pabor ni Brett, sinabi niya na mauuna na muna siya sa training area at dalhin niya si Irene bilang kasama niya. Matapos tawagin ni Brett si Irene, sila ay nagtungo na kung nasaan si Quincy ngunit, taliwas sa kanilang inaasahan, imbes na sparring ang mangyari. Gustong ipakita ni Quincy sa dalawang ito ang sword technique ng Holy Kingdom, na labis naman nilang ikinagulat, nang makita ni Quincy ang kanilang mga ekspresyon sa mukha. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala, dahil nakamit na nila ang pagiging isang master, magkakaroon din sila ng sari-sarili nilang mga estilo kaya't, maaari silang gumawa ng desisyon sa hinaharap kung gusto ba nila itong kunin o hindi. Ang sword technique na ito ay magagamit lamang kung may kakayahan silang gumamit ng aura sword, at ang Holy Knights ng Holy Kingdom ay may kakayahan na gumamit ng divine power tulad ng aura. Nang dahil dito, may kakayahan silang gumamit ng mas madaming aura kumpara sa ibang mga swordsman sa ibang mga kingdom. Gamit ang napakaraming aura bilang pundasyon, pinapaliit nila ang aura na bumabalot sa aura sword, at ginagawa nila ito sa kahit na anumang anyo na kanilang ninanais. Nang makita ito ni Irene, bigla niyang naalala ang oras noong nakikipaglaban sila sa Clown Demon at katulad ito ng teknik na ginamit ni Ignet noon. Maaari nilang gamitin ang nagmaterialize na aura, at depende sa dami, maaari ulit nilang baguhin ang anyo nito. Kung gustuhin man nila, pwede nilang gamitin ang banat na anyong ito at gumawa ng aura barrier bilang isang defensive technique, depende sa anyo ng aura, mababago nila ang sitwasyon ng laban. Matapos ang pagpapakita ng sword technique na ito, sinabi niya sa dalawa na kung interesado sila, maaari na nila itong subukang gawin. Maaari nila itong subukan bilang panimula sa pamamagitan ng pag-focus ng aura sa dulo ng kanilang mga espada. Makalipas ang ilang sandali, si Irene ay nagtagumpay na sa pag-focus ng aura sa dulo ng kanyang espada ngunit, hanggang dito na lang ang kaya niya, dahil kung magsasayang siya ng kaunting enerhiya, nakakasigurado siya na mawawalan siya ng malay. Samantala, si Brett naman ay hindi pa nagtatagumpay at siya ngayon ay nasa sahig. Hindi siya makapaniwala na napakalaki ng kinokonsumo ng aura nito, habang nagpo-focus ng aura sa dulo ng espada, iniisip niya na hindi pala ito ganun kadali. Gayunpaman, kahit na nanginginig na ang kanyang katawan sa sobrang pagod, hindi naman siya ganun kabilas na sumuko at sinubukan niya ito muli. Sinabi niya kay Irene na maghintay lang siya, at darating din ang araw na magagawa niyang magtagumpay. Sa kabilang dako naman, kung saan dati nananatili si Brett para magpakalunod sa alak. Makikita natin na si Lance ay nasa isang sulok ng mag-isa, sinusubukang ibaon sa ilalim ang kanyang problema sa pamamagitan ng alak. Pinanghihinaan siya ng loob dahil si Brett ay isa na ring swordmaster, ngunit kumpara sa kanya, wala pa ring nagbago at isa pa rin siyang estudyante na walang napapatunayan. Kahit na may dumating na demon, siya lamang ang natakot sa kanilang tatlo, habang sina Brett at Irene ay walang takot na sumugod sa kalaban. Kumpara sa kanila, siya ay nanigas sa sobrang takot kaya't, iniisip niya na nakakaawa siya. Kinamumunghian ni Lance ang sarili niyang ito, na napakamatatakutin kahit na gusto naman niyang maging tulad nila na malalakas. Lagi niyang inaalala ang mga sinasabi sa kanya ng vice principal, na huwag siyang magpapaapekto sa inferiority complex at hayaan ang sarili na umusbong.
Ngunit hirap na hirap si Lance na labanan ito, lalong-lalo na at kitang-kita ng kanyang mga mata kung gaano siya kawalang kwenta. Habang patuloy na iniisip ni Lance ang ganitong kaisipan, tila ba may maitim na enerhiya na nagsisimulang bumalat sa kanyang katawan. Nang bigla itong tumigil, at mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Kirill, na labis namang ikinagulat ni Lance at hindi niya inaasahan na makikita niya siya sa ganitong lugar. Sinadyang lumapit ni Kirill, at gusto niyang tanungin si Lance kung maaari niya ba siyang samahan. Matapos makakuha ng permiso, agad namang umupo si Kirill sa kanyang harapan. Sinabi niya kay Lance na nag-aalala siya para sa kanya dahil matapos ang araw na iyon nang sila ay pumunta sa Demon, baka mayroong nangyari kay Lance. Sinabi naman niyang walang nangyari, at sadyang gusto niya lang mapag-isa at mag-isip-isip. Wika ni Kirill, sa mga ganitong pagkakataon, ang pakikipag-usap sa ibang tao ay maaaring makatulong para kumalma ang kanyang isipan. Sabay hawak sa kamay ni Lance, na para bang pinapahiwatig ni Kirill na siya ang tao na dapat niyang makausap pagdating sa mga bagay na ganito. Labis naman ang gulat ni Lance nang gawin ito ni Kirill, at akala ni Kirill halata daw naman ang nais niyang iparating. Sinabi niya kay Lance na ito ang una niyang beses kaya't wala siya masyadong karanasan, na labis namang ikinagulat ni Lance nang marinig niya ang mga salitang ito. Ang tinutukoy ni Kirill ay gusto niyang makilala pa si Lance, at marinig ang nasa loob ng kanyang isipan tungkol sa kanya. Sa sumunod na araw, ang mga kasama ni Quincy ay nagbabalak ng umalis sa teritoryo ng Lloyd family nang hindi nagpapaalam. Mayroon silang napaka-habang kasuotan na nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan, at gumalaw ng napaka-dahan-dahan para walang makaalam sa kanilang pag-alis. Nang biglang napatigil si Quincy sa kanyang paglalakad at mayroon siyang napansin. Sa direksyon ng mga ni Quincy, napansin niya si Lance na abala sa pag-iensayo kahit napaka-aga pa lamang at hindi pa sumisikat ang araw. Pansin sa kanyang paghinga na kanina pa siya nag-iensayo sa training area ng mag-isa. Naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Kirill, na walang masama kung ang isang tao ay talentado o hindi, dahil ang lahat ay mayroong inferiority complex. Ang lahat ay namumuhay ng may kalungkutan sa kanilang mga puso, ganito ang pamumuhay ng mga tao, tinitiis nila ang lahat ng paghihirap sa buhay. Kaya't sigurado siya na pinagdaanan din ito ni Lance ngunit, nagawa niya pa ring makamit ang kanyang katayuan na ito kahit na mayroong mga pagsubok. Kaya't kung dumating man ang araw na mahirapan siya, tinanong ni Kirill kung gusto ba ni Lance na labanan nila ito ng magkasama, tulad ng kung paano niya inilabas ang kanyang saloobin. Habang inaalala ang mga salitang ito ni Kirill, laking pasasalamat ni Lance sa kanya. Dahil sa napakabuti niyang mga salita, gusto muling magpakatatag ni Lance at gawin ang kanyang makakaya ng hindi sumusuko, nang sa gayon, hindi mapunta sa wala ang mga sinabi ni Kirill sa kanya. Nang makita ni Quincy ang pagpupursigi ni Lance, hindi niya mapigil ang hindi mapangiti. At sinabi niya na ang henerasyong ito ay punong-puno talaga ng napaka-talentadong mga tao. Sa kabilang dako naman, tuwang-tuwa naman sina Kirill at Ruro, dahil sa wakas sila ay makakabalik na sa kanilang tahanan kaya't, nakakasigurado si Kirill na ikatutuwa ito ng kanilang mga magulang. Kahit na gaano pa man kasiya siya ang pangyayaring ito, para bang hindi naman masaya si Irene at napakalalim ng kanyang iniisip. Bago sila tuluyang umuwi papunta sa kanilang teritoryo, sinabi ni Irene na may gusto siyang daanan, na labis namang ipinagtaka ng dalawa kung saan. Sinabi ni Irene na gusto niyang pumunta sa Adan Kingdom na matatagpuan sa timog para makita si Ilya. Nang sumapit ang susunod na araw, bago sila tuluyang umalis, sinabi ni Brett kay Irene na maghanda para sa susunod nilang pagkikita. Biro niya kay Irene, mahihirapan siyang malaman kung gaano na lamang kalaki ang kanyang pagbabago pag sila ay nagkita muli. Hindi lang sila ang nagbigayan ng pamamaalam sa isa't isa, at nagkita sa mata ang dalawa na sina Lance at Kirill. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi naman sila nag-usap at tumungo sa isa't isa na para bang wala silang pinag-usapan nitong mga nakaraang araw. Ngayong tapos na mag-usap sina Brett at Irene, sinabi nilang oras na para sila ay magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Masaya silang umalis ng kanilang teritoryo at sinabing magkita silang muli, sabay lipad ng napakabilis ng Griffon. Ngayong sila na lamang ang magkakasama, biniro naman ni Kirill ang kanyang nakatatandang kapatid, hindi niya inaasahan na si Irene mismo ang magboboluntaryo na makita si Ilya.
Paliwanag ni Irene, hindi madaling makaalis sa kanilang teritoryo pag sila ay nakabalik na, at dagdag pa rito ay ang kanyang pangako kay Ilya. Ngunit sa kanyang isipan, para bang may bumabagabag at iniisip ni Irene kung mayroon ba silang espesyal na koneksyon sa isa't isa. Dahil kahit na anong gawin niya, para bang hindi mawala sa kanyang puso at isipan si Ilya. Kaya't upang makumpirma ang kanyang nararamdaman, gusto niyang makita si Ilya ng harap-harapan kung ano nga ba talaga itong nararamdaman niya. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.